Mga kapatid, mainit na usapan ngayon at tila ba nagkakagulo ngayon ng sambayan ng Pilipino dahil dito sa pahayag ni Congressman Marcoleta na kung saan ay kanyang sinabi na wala naman daw West Philippine Sea. Mga kapatid, no? At marami ang nagagalit mga tol, maging ang PCG mga tol ay nag-react no dito sa pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta mga kapatid. Ayon nga rito sa balita dito sa GMA sa News 5, no? Sa GIP Representative Rodante Marcoleta iginiit na walang West Philippine Sea mga tol, no? Ngayon dito papasok mga kapatid ang ating critical thinking at analyzing mga kapatid dito sa isyung to. Ano ba si Congressman Rodante Marcoleta? Ito ba'y pagpapahayag na isa siyang pro-China mga kapatid? No, yan no, ang ating aalamin ngayong araw na to at bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Once and for all, dapat kasi talaga malinaw sa ating lahat mga kapatid kung ano ba ang West Philippine Sea. No, ano ba itong ating ginigiit at ipinaglalaban mga kapatid, no? So panoorin muna natin itong buong pahayag niya para hindi tayo maligaw. No, ang problema kasi mga tol sa mga Pilipino, napakahina ng kanilang tawag dito comprehension, no? Reading, listening, comprehension. Basta meron na agad nakabuo sa isip nila na meaning nung kanilang pinapakinggan kahit na hindi naman talaga nila inuunawa ng maigi. Tapos nagpapakalat na lang agad sila ng hate comment, nagpapakalat na lang agad sila mga tol ng maling pagkakaintindi. Ngayon, alam naman natin mga kapatid na hindi nararapat no sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang mga pro-China kasi hindi talaga sila makakatulong sa ipinaglalaban ng ating bansa, sa karapatan natin sa ating soberanya. No, dito sa 200 nautical miles exclusive economic zone na kinikilala natin noon pang panahon ni Pinoy dahil ito yung panahon na binigyan natin ng pangalan etong 200 nautical miles natin at tinawag nating West Philippine Sea, no? Mga kapatid, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ngayon, kakapanood ko pa lang nito mga tol. Pinanood ko muna talaga siya bago ko bigyan to ng reaction video. Kasi may mga nababasa ako, pro-China daw mga tol si Representative Rodante Marcoleta, pero panoorin na lamang natin mga tol At bigyan ko na kayo ng unang babala, no. Ipo-post natin 'to dahil magbibigay talaga tayo ng detailed reaction mga tol Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang So eto mga kapatid, ang pinag-uusapan kasi rito sa pagdinig na to ay about sa fake news. No, kailangan talaga ma-empower ang ating mga mamamayan. Lahat tayo mga tol, no, exempted, no. Kailangan lahat tayo merong proper knowledge na dala-dala para hindi tayo basta-basta nalilin lang at hindi tayo basta naniniwala sa mga balita na kumakalat, no, online. Lalong-lalo na kapag ito ay hindi naman galing, no, yung source hindi naman galing sa mga alam mo yan, respected news agency like for example UNTV, GMA, ABS-CBN. Doon naman tayo mga tol nanonood ng mga balita natin Halimbawa kanina sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin. But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing Ito na. as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Which is true naman mga tol. No, wala naman akong nakikitang mali doon sa sinabi niya kasi ang West Philippine Sea ay tayo lang naman talaga nagpangalan doon. Ang meron diyan mga tol, mula sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, is yung 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas.
no, na nandirito sa South China Sea. Kasi yung South China Sea, mga tol, yan yung karagatan sa gitna nating mga bansa. China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, Pilipinas, 'di ba? Ang tawag nila diyan South China Sea. Okay, so ngayon, ang UNCLOS, mga tol, nagkaroon tayo ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Ngayon, nung panahon ni Pinoy, mga kapatid, mamaya itatackle din natin yon. Doon pa lamang natin nagsimulang pangalanan yung West Philippine Sea para ma-distinguish natin o ibig sabihin para matukoy natin kung anong bahagi ng dagat yung kine-claim natin. Yung 200 nautical miles exclusive economic zone na yun, napakahirap naman siguro kung lagi nating sasabihin. Yung 200 nautical miles exclusive economic zone, so tinawag na lang natin siyang West Philippine Sea dahil ito ay nasa bahaging western naman o kanlurang bahagi naman ng ating bansa. So dun pa lang nagkaroon ng West Philippine Sea na pangalan. Okay, pinangalanan natin yan. Pero linawin lang natin, mga tola, ang West Philippine Sea ay hindi natin teritoryo. Baka kasi iniisip ng marami sa inyo, mga tol, teritoryo natin ng West Philippine Sea. Exclusive economic zone natin yan. Pero ang territorial waters natin, mga tol, o yung teritoryo talaga natin, 12 nautical miles lang. Malinaw yan, no? Lagi nating sinasabi yan, mga kapatid, sa ating mga reaction video. Baka kasi hindi pa nalalaman ng iba. 12 nautical miles territorial waters natin yan. Tapos yung 200 nautical miles naman, mga kapatid, exclusive economic zone natin yan. So may soberanya tayo, may jurisdiction tayo sa lahat ng mga nakapaloob dito sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Okay? So tuloy natin. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. Napaka naging technical kasi rito ni Marcoleta, mga tol eh. Masyado niyang dinitalye kaya medyo nakagulo sa isipan ng mga tao eh, no? Basta West Philippine Sea, yun yung 200 nautical miles natin. Hindi yun yung buong teritoryo natin, mga tol, ha? Kasi baka iniisip ninyo pag pumapasok ang China sa West Philippine Sea, inaangkin nila teritoryo natin eh. Hindi, mga tol, ang territorial natin dito lang sa 12 nautical miles lang. Yun yung territorial waters natin. And so far, hindi pa sila umaabot dyan. Ang pinakamalapit na narating nila, 34 nautical miles so far, no? Pero doon sa 12 nautical miles, hindi, tirahin na talaga sila doon. Pero mga kapatid, ang yung 200 nautical miles, hindi natin territorial waters yan. Kahit alam yan ng Philippine Coast Guard natin. High seas nga ang tawag nila dyan eh. Pwedeng magsadaan-daan dyan yung mga barko. Pero sa ngayon, nagkaroon na tayo ng Philippine Maritime Zone, Archipelagic Waters, mga ganun mga bagay, mga bago na dagdag na batas sa atin. Complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Yun ang problema, di ba? Inoccupy ng China ang ating teritoryo. Which is doon talaga tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, mga tol. Mas lalong lumalala kasi. Oo, inoccupy ng China, mga kapatid, yung maraming bahagi dito sa West Philippine Sea. Pero hindi lang China. Alam naman natin, mga tol, mas marami pa nga na-occupy etong Vietnam. Ang problema lang kasi natin sa China, mga tol, masyado silang agresibo. Yun talaga yung problema natin sa kanila. At etong West Philippine Sea, mga tol, na tinatawag natin na exclusive economic zone natin, mga tol, may jurisdiction tayo dyan. So meron tayong karapatan maglayag, meron tayong karapatan mangisda. Ang ginagawa ng China, mga tol, whenever na naglalayag tayo dyan, hinaharang nila tayo, pinapalayas nila tayo, yung mga mangingisda, mga tol, tinataboy nila. Yun ang problema. Pero again, hindi natin teritoryo yan. Yan ay may jurisdiction lang tayo dyan kasi nga exclusive economic zone natin yan. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Kaya nga nagkaroon ng kaya nga nagkaroon ng UNCLOS, may kanya-kanya tayong exclusive economic zone. Hindi lang Pilipinas, mga tol, ang nakakaranas ng pangaharas mula sa China. Nakakaranas din yung Malaysia. 'Di ba nga oil exploration sila, pinipigil sila ng China pero dinedma lang nila 'yon, mga tol. Lalabas, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam as the most
features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo 8. Hindi naman kasi nungalingan yun mga tol, pwede nyong i-search sa Google mga tol. Mas marami talagang na reclaim ang Vietnam. Hindi nga lang sila agresibo. At ito nakakapagtaka ha, napakaraming na reclaim ng Vietnam pero walang magawa ang China mga tol. Sa Pilipinas lang sila mga kapatid matapang. Malaysia 14, Taiwan 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, ang mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the of the South China Sea. What is the South China Sea? Di mo ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. Yon. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. Yon. Maritime rights mga kapatid, yung karapatan natin doon sa mga sinasabi nating dagat o doon within exclusive economic zone natin. Maritime rights, karapatan natin mangisda, karapatan natin kumuha ng mga likas na yaman dyan, karapatan natin sa mga paglalayag dyan sa karagatan na nasa loob ng exclusive economic zone natin. Yun ang issue natin mga tol sa China. Hindi teritoryo ha. Linawin lang natin mga kapatid, no? Hindi teritoryo kasi ang teritoryo nga natin, alam din ng ano yun ha. Alam din ng Coast Guard yun, alam din ng mga Navy yun. Ang teritoryo natin mga tol, 12 nautical miles, yun yung territorial waters natin. Okay, hindi pa nararating ng China yan. Masyado na talagang sobrang kagarapalan na yon mga tol, no? Ang problema natin dito, yung access, no, yung maritime rights nga natin, interest natin mga tol dito sa exclusive economic zone natin. Kasi nga, yung mga mangingisda natin mga tol na naglalayag, na nangingisda, pinapalayas ng China. Tinataboy nila, ganun din yung mga Coast Guard natin, ganun din yung BFAR natin mga tol. Inaangkin nila yun as their own territory mga tol. Yun ang problema. No, again, hindi lang Pilipinas mga tol ang nakakaranas ng pangaharas mula sa China, maging yung ibang mga bansa. Pero bukod tangi ang Pilipinas mga tol, ang talagang nagkakaroon ng matinding issue ngayon. Biruin mo, tulad nga ng sinabi ni Marcoleta mga tol, pinakamaraming na-reclaim dito sa South China Sea ay yung Vietnam. Pero tignan nyo, wala naman nangyayaring gera sa kanila. Samantalang tayo nagre-resupply dito sa Ayungin Shoal na nasa loob mga kapatid ng ating exclusive economic zone. Dati halos banggain tayo mga tor, wina-water cannon tayo ng China. Na tila baga tayo ay itinataboy sa sarili nating soberanya. Again, hindi teritoryo mga tol ha. Diyan kasi talaga tayo nagkakaproblema. Yun lang naman nagiging masyadong technical kasi rito si Marcoleta mga tol. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng pagkakahunawaan. Pero wala pa naman ako so far naririnig sa kanya na ipinagtatanggol niya ang China ha. Kasi pag nangyari yun mga tol, alam nyo na. These are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina. But until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. So yun muna, Mr. Chair. Okay mga tol, pag-usapan natin kung kailan ba ito naging West Philippine Sea. Ayon naman dito sa News 5 Everywhere pa rin mga kapatid, no? Representative Rodante Marcoleta iginiit na walang West Philippine Sea. Ito kasi title ng balita mga tol eh. Yan ang problema sa atin eh. No, di bale, normal naman talaga mga kapatid kahit ako ginagawa ko yun. Yung title kasi ano yan eh, pangkuha ng ano yan eh, ng manunood mga tol eh. So ito, pag-usapan natin to. Walang West Philippine Sea. Yan po ang giniit ni Sagip Party List Congressman. Walang West Philippine Sea kung titignan mo yung mapa. No, kasi hindi naman West Philippine Sea ang ibinigay sa atin ng UNCLOS mga tol o yung dinefine ng UNCLOS, Exclusive Economic Zone. Tayo lang ang nagpangalan nun para hindi natin siya tawaging South China Sea.
Kasi pag tinatawag natin siyang South China Sea tapos sinasabi nating atin parang ang layo kasi China Sea nakalagay eh. So ginawa natin mga tol, pinangalanan natin ng West Philippine Sea, yung 200 nautical miles exclusive economic zone na yon na nasa gawing bahagi kanluran. Kasi yung 200 nautical miles mga kapatid, paikot yan ng bansa natin. Parang lobo yan na nakaikot sa bansa natin. No? Ang problema natin yung nasa west, kaya natin tinawag na West Philippine Sea. Na ngayon ang tawag na natin sa kanya Philippine Sea. Okay, Philippine Sea na mga kapatid. Congressman Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Pero ang payag niyang yan, hindi nagustuhan ng Philippine Coast Guard. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Sa pagdinig Diba? Kulang miscommunication mga tol. May miscommunication. sa Kamara tungkol sa fake news, may nasitang pahayag si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta mula sa kanyang kapwa mambabatas. Tungkol ito sa mga di umano'y maling impormasyong kumakalat online kaugnay sa West Philippine Sea. Ang kumakalat online kaugnay sa West Philippine Sea, ang buong 200 nautical miles na yan is teritoryo ng Pilipinas. Yun yung maling pahayag na kumakalat online. Hindi mga tol, hindi natin teritoryo yan. Okay, linawin ko lang mga kapatid. Meron tayong jurisdiction dyan. Kasi nga, 200 nautical miles exclusive economic zone yan ng Pilipinas pero hindi natin teritoryo yan. Okay? Para sa kanya, wala naman daw West Philippine Sea. Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Giit ni Marcoleta, kailangang mabigyan ng tamang edukasyon ang mga Pilipino sa mga issue sa anyay South China Sea. And we have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Ang pahayag na yan ni Congressman Marcoleta agad pinuna ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Maituturing anya itong disservice at kahihiyan. Binigyang diin din ni Tariela ang minsang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip. Totoo rin to mga kapatid, etong sinasabi rito ni Commodore J. Tariela. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip. Ito ay meron tayong basehan. Ito yung basehan natin yung UNCLOS. Unlike mga kapatid doon sa 10-dash line ng China na hindi naman ito ibinigay sa kanila ng international law. Hindi naman UNCLOS ang nagbigay sa kanila niyan. Hindi naman International Tribunal ang nagbigay sa kanila niyan. Sila lang mismo yung gumuhit nun. Sila lang yung gumawa ng 9-dash line na yun na naging 10-dash line kalaunan at sinasabi nilang meron silang historical rights. Imbento lang nila yon mga tol. Etong West Philippine Sea, yung pangalan, oo, galing sa atin. Galing sa atin yan. Pero yung pinangalanan natin na West Philippine Sea is defined by UNCLOS. Sila yung nagsabing meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Yun yung pinangalanan nating West Philippine Sea para hindi tayo mahirapan itukuyin kung ano yun. Kasi ulitin ko mga kapatid yung sinabi ko kanina, South China Sea yung tawag dyan ng lahat ng buong mundo. South China Sea yung tawag dyan. Pero hindi nangangahulugan China ang may-ari niya na. Ngayon, kung tatawagin nating South China Sea yan, bahagi ng Pilipinas, maguguluhan tayo lahat. Kasi buo yan eh. Buo yung South China Sea eh. Ang sa atin lang naman yung 200 nautical miles eh. So tinawag natin siyang West Philippine Sea. Mula pa yan nung panahon ni Pinoy. At ito ay sa Pilipinas. Panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino Ayan. ng Ito Administrative Order Number 29 naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines and for other purposes. umpisahan ang paggamit ng West Philippine Sea sa lahat ng official communications ng gobyerno. Para maging malinaw mga tol Bilang tugon ito sa panghihimasok noon ng mga barko ng China sa exclusive Yan. economic zone ng Pilipinas. 'di ba? Sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasi nga mga kapatid, hindi rin nila kinikilala o hindi sila nagko-comply. Ito kasi talaga ugat ng punot dulo ng kaguluhan mga tol, itong China eh. Hindi nila kinikilala kahit na
signatory state sila mga tol ng UNCLOS ha. Nakapirma sila dyan. Hindi nila kinikilala yung 200 nautical miles natin. Para sa kanila hindi nag-e-exist yun mga tol. Ang meron lang sila yung 10 dash line na halos sakupin na nga nila yung buong South China Sea. Meron tayong 200 nautical miles. Alangan ang tawagin din nating 200 nautical miles South China Sea of the Philippines. Ang labo, di ba? So tinawag natin siyang West Philippine Sea. Ba't di na lang Philippine Sea? Kasi nga merong east, merong south, merong west. West ang problema natin para mas ma-distinguish lang natin mga tol. October 2012 nang lagdaan ni Aquino ang isang administrative order na nagsusulong ng kapangyarihan at karapatan ng Pilipinas na magtalaga ng maritime areas nito. Ngayon lumalabas nga mga tol, para mas trip ko pa si Pinoy kaysa dun sa nakaraang administrasyon na Andiyan dyan na nga yung 2016 arbitral ruling natin, hindi pa ipinush Dito na tinukoy ang West Philippine Sea para ilarawan ang bahagi ng South China Sea Yon. na pasok sa EEZ ng bansa. Ayan malinaw mga kapatid. Ulitin natin. Dito na tinukoy ang West Philippine Sea Panahon ni Pinoy, dito na tinukoy ang West Philippine Sea para ilarawan ang bahagi ng South China Sea. Para ilarawan ang bahagi ng South China Sea mga tol. Isang buo yan, South China Sea, meron lang tayong bahagi dyan. Okay? Ngayon, hindi naman natin pwedeng tawagin. Again, mga kapatid, binabalik-balikan ko lang. Baka may mga nakakaligtas sa inyo. Binabalik-balikan ko lang. Hindi natin siya pwedeng tawaging South China Sea. Tapos kinakalaban natin China. Kasi para tayo naglolokohan nun. So pinangalanan natin siyang West Philippine Sea. Ginamit na natin yung West Philippine Sea. Bakit may West? Kasi nga, nasa bahaging West siya ng ating bansa. Okay? Philippine Sea, karagatan ng Pilipinas. But again, hindi yan teritoryo natin. 12 nautical miles mga kapatid, yan yung territorial waters natin. Sea na pasok sa EEZ ng bansa. Alright mga kapatid, sana naging malinaw na agad sa inyan. Pero wala tayo masyadong natakel ngayon na ipinagtanggol ni Marcoleta ang China at wala naman siyang dinipensahan na mga panggigipit ng China. Ang sinabi niya nga kanina, ang problema natin mga tol, maritime rights. Hindi territorial, okay? Hindi teritoryo ang problema natin sa West Philippine Sea. Ang problema natin mga tol, yung maritime rights. Sana naging malinaw lahat yan sa inyo. No, ang kailangan lang talaga natin mga tol para magkaroon tayo ng pagkakaisa at magkaroon tayo ng kaayusan. Kailangan lang natin talaga magkaintindihan. Okay? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.